Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kaganapan. Kahapon po, kanina po, di po ba? Yung mga muli pong pinahayag at pinatotohanan po ng ating mga ex-soldiers, ex-marine. At meron pa pong kalakip na mga video at mga larawan. At isa na po rito sa pinatotohanan po nila kung paano po sila sinusuhulan po para po magsinungaling. Ito pong si General at dating General Torre. Hindi po ba? Ito po, ibalik tanaw po natin at komentuhan sa mga patotoo ng ating pong mga ex-marine. Si Torre po ay may kuha po nila magkakasama para daw po siya ay suhulan at gawing mga gawing sinungaling ayon po sa ating mga ex-marine. Ito po, pakinggan po natin, panoorin po sila. Ito pong kaganapan, mga kababayan. Tore, oh. Ito yung sir. Tayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Taporli po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Taporli Gutesa, September 25, 2025. Inupahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Taporli Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, dun po sa office niya. Sa Raffles Makati office, po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Secretary Nino. Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Buluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Taporli po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Grabe na mga tambay, ano? Yan. Pasisinungalingan na naman po ni General Torre yan. Ng dating general. Matindi, no? Doon pa mismo sa unit ni dating Congressman Saldico. Doon pa po sila nag-usap-usap. At syempre po, ito po mga soldiers ay nabigyan daw po sila ng mga bagong cellphone.
mga kababayan, plus 50,000 para daw po panuhol. Para po mga kababayan, hindi na po sila lumabas at hindi na po sila magsalita. Talaga pong matindi. Sindikato pala ang gobyerno natin. Pati po pala mga pulis, mga men in uniform, pati pala general kasama sa sindikato di umano. Kaya hindi po malayo. Kung ang isang dating PNP chief mismo ang nagagamit po ng pamahalaan para po pagtakpan ang kademonyohan at pagnanakaw nila di umano. Eh di ganun din kaya mangyayari? Isang araw ay puputok din na meron din sa AFP na protektado rin sila di umano. Sa PNP meron pala ayon sa mga ex-marine. Hindi po ba nagagamit? At alam din po natin at sinabi rin po ng ating mga ex-marine, hindi lang po yung pagsasalita sa maleta. Hindi lang po. Pati po sa ICC, kasama rin po si Torre. Pinangalanan din po nila yan sa ICC. Hindi po ba marami pong sabwatan yan. Hindi lang po si Trillanes at De Lima. Napakarami pa po yan, mga kababayan. Yan po, sigurado na po. Kumpleto. May larawan, magkakasama, sa unit pa mismo, isa sa unit ni Saldico, yun ang ginagamit na kanila pong meeting place at doon sila, mga kababayan, pinapirma ng mga statement nila na pinasisinungalingan lahat ang sinasabi ni Gutesa, mga kababayan. Lalabas at lalabas naman po ang katotohanan. Kung sa panahon ngayon na kontrolado pa nila lahat, kontrolado nila lahat ang sangay ng gobyerno, pati pala mga men in uniform di umano, nahandyan, kontrolado nila lahat, eh lumalabas at sumisingaw po kahit papaano mga baho nila, eh di hamak pa lalo pag napalitan po ang administrasyon. Yung wala na po sila sa kapangyarihan. Napakarami po pala na magkakasabwat na sindikato. At napakarami palang makukulong, mga kababayan, kung wala na po sila sa kapangyarihan. Lalabas na po lahat ang katotohanan. Hindi po ba? At yan po, antayin po natin. Pasisinungalingan naman po yan ni Torre. Pasisinungalingan po yan. Dahil wala naman pong umamin na mga may kasalanan, lalong-lalo na katulad po nito. Aamin po ba ang isang General Torre? Eh nasa kapangyarihan siya. Hindi po ba? Malabo po sa sabaw ng pusit na umamin po yan. At sino naman po ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Sino po paniniwalaan natin? Yung naubos at nawala at pinagnanakaw ang pera ng taong bayan, pati dayuhan nagkapera, di umano? Paniniwalaan po ba natin yung mga nasasangkot ngayon na sila'y walang kasalanan? O itong nagsasabi po na mga ex-marine, ex-militar, sa sinasabi nila na itong mga tao sa gobyerno ngayon, sila ang mga nagsabwatan na parang mga sindikatong talamak na talamak at hayok na hayok sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Wala pong kapangyarihan itong mga Marines, ex-soldiers. Hindi po ba? Para sila'y magsinungaling pa. Manganganib lang ang kanilang buhay pati ang kanilang pamilya. Hindi po ba? Kung sila'y magsisinungaling pa. Mga kababayan, ingat-ingat po kayo at isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ito pong ating mga ex-soldiers, ex-marine. Marami pa po yan. At least nadagdagan pa po sila ng 4 na nagpatotoo, mga kababayan. At marami pa pong lalabas dyan, lalong-lalo po kung wala na sila sa kapangyarihan. Tiis-tiis lang po tayo. Kailangan po natin magtiis, mga kababayan. At yung mga tao na yan, may hangganan din po ang mga tao na yan. Babagsak at babagsak din po ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. At maraming salamat din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo,
Kay Norma Garcia, Mary Natividad Linden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Viragracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Thank you po mga kababayan. Taste lang po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.